Ano yung mansanas to? Nangangasimang dila ko. Gusto kong kumain ng maasim. Walang mangga kasi ngayon eh. Ano to? Lalagyan ko ng asin. Tapos ano ba yun? Yung suka nila. Masarap tong suka nila. Mas masarap pa nga ang suka nila kaysa sa sa Pilipinas. Parang nasanay na ako. Lagyan mo lang to na Ayan na, nasa mall tayo at naghahanap ulit tayo ng napakamurang mga paninda. Marami rito sa mall na to, talamak. Maglibot-libot ka lang. Pababaan sila ng ng presyo. Lalo na sa supermarket. Sa loob at labas ng mall na to. Labas ng mall na to pala. Napakaraming supermarket din na malalaki. Pababaan sila ng presyo. Iba't ibang pangalan ng kumpanya, hindi pare-parehas. Dito sa shopping mall, inside shopping mall na to, itong Tesco na to, naku, maraming on-sale dito. Yung mga paninda nila, hindi nila kapag pa-expire na 2 or 3 days, talagang na yan, ino-on-sale nila, hindi nila itinatapon. Hindi katulad sa Finland, Amerika, maraming mga Pilipinong dumpster kasi namumulit sila ng mga tapon ng supermarket na mga baboy, iba't ibang uri ng product na pwedeng makain. Ayan, diyan sa loob mismo. Hindi ko pa nakikita ang grocery to na test company na nagtapon ng mga basurang pa-expire na ng mga product. Lang dyan, ino-on-sale nila. Mura-mura. Kung minsan ino-on-sale nila yung mga 90%. Mga, for example, may nabili na rin ako minsan dyan. Expired product na tinapay. Pinabili, nung pumunta yung anak ko rito, taga Taiwan. Pinabili ko yung anak ko ng tinapay. Binili niya, hindi niya nakita, hindi siya marunong kasi baguhan siya kasi dito sa check-in. Pinabili ko siya, murang-mura. Sabi ko, magkano nabili mo? Sabi niya, 10 lang. Ayan, ba't ang mura? Sabi ko gano'n sa kanya. Nakita ko ang expiration date. 2 days expired na. Kaya naman pala murang-mura. Ay, sabi ko expired na eh. Ayan, kaya may bilihan pa nga rito sa outside mall na to na bilihan ng mga expired product. Murang-mura in 90% discount down or 80% discount down. Bilihan talaga na may expired yun, yung pa-expire na at expired product na. Yan. Diyan din sa Lidl, nakabili na rin ako minsan dyan ng donut. Basta't binili ko, sabi ko, ba't murang-mura? Sabi ko, isang box, 39 kurun lang. Hindi ko na tinignan yung sinugabang ko na kaagad, binili ko. Tapos, nakita ng asawa ko, mura, sabi niya gano'n na. Nung nakita, sabi niya, 2 days, 3 days expired, sabi niya gano'n. Pwede pa, sabi niya gano'n. Ganon sila rito, hindi nila tinatapon kahit expire na, basta okay pa rin yan. Kinakain nila, wag lang yung nagkakaroon ng mold, yun talagang patapon na. Ayan, maraming expired rito, hindi naman lahat, kaso nga lang, yung talagang malapit na ma-expired, itinitinda nila bagsak presyo. Ay, ito yung mga dyan, yung mga sa baba, sa New Yorker, sa shopping mall dyan, yung bilihan ng mga damit. Naku, minsan nakakabili ako dyan, yung mga branded na damit. Kung minsan makakabili ka dyan, 30, 50, sa 60, hanggang 100.
katulad sa New Yorker din. New Yorker at H&M pala. Yung international brand na yan. Naku, nakabili ako minsan dyan ng mga, mga murang mga damit. 60 lang or 30, 50. Ayan, murang-mura. Pero pag binita nila yan sa ibang bansa, nako, hindi ka makakabiling yan. Ayan, mahal kasi siyempre lumipad may kasamang flight ticket. Ayan, mahal. Ayan, tingnan niyo. Parating rito, yung kapag malamig sa labas, mga tao, pupunta lahat sa loob ng mall kasi mainit eh. Kahit na maglakad-lakad kang naka-t-shirt sa loob ng mall, mainit pa rin kasi may heater sila. Pero paglabas mo, napakalamig. Pero kapag mainit, asahan mo kukunti ang tao sa mall kasi nandun sila sa labas ng park or sa araw. Ano yan, nagpapaaraw. Ganyan mga tao. Ayan. Ngayon ako, kanina pa ako nakatambay dyan. Nagmumuni-muni ako. Iniisip ko kung lalabas ba ako at pupunta doon sa kabilang supermarket para doon sa Lidl or dito na lang. Sabi ko, napag-isip-isip ko, kapag pupunta pa ako doon, parang may bit-bit na ako sa kasi nakapunta na ako kanina sa sa kabilang supermarket. Nakabili ako ng patatas. 7 ang bawat kilo. Ang bigat 2 kilo, bit ko dyan. Kung pupunta pa ako doon sa kabila, madilim na, yung anak ko nag-iisa sa bahay, kailangan ko umuwi kaagad, baka nagugutom na naman. Parating gutom yung anak ko, yung nagbibinatang anak, parating gutom. Sabi nga na sa pakainin mo ng pakainin yan kasi ganyan ang mga nagbibinata, parating gutom, para tumangkad sila at lumaki, sabi niya ganun. Pagdating ko kanina, naku, sabi niya, nauutom ulit ako, mami. Ano bang nabili mo? Ang nabili ko lang naman flour, tsaka patatas. Ayan na naman, sabi niya yung gano'n. Wala na bang iba? Sabi ko, ipag-baby kita na ng muffins. Yung vanilla muffins lang. Ayan, nag-bake nga ako. Halos 12 pieces. 24 pieces. Maliliit. Kaso nga lang, sarap na sarap siya. Halos ubusin niya lahat. Ayan. Alam niyo ba yung chia rito? Napakamahal na mabilihin dyan ng chia. Itong ano ba yun? Bili ng mga prutas, juice. Ano yan? Matagal na yan dyan. Makabili ka dyan ng carrot juice with apple. Kayahin ko nga to. Isabihin ko sa anak ko na mag-juice yan ng carrot juice with apple. Ayan, masarap. Ginagawa ko yun sa bahay kasi may juicer machine ako rito. Hindi ko nga lang inilalabas kasi tamad akong hugasan. Kapag nag-carrot juice ako, nako, ang problema nga lang sa paghuhugas. Kaya nakatago sa cabinet. Ayan dyan. Sige, tingnan nyo muna yung shopping mall. Ayan, tingnan nyo kukunti ang tao kasi linggo ngayon. Mga student na sa bahay. Pero Monday to Friday, asahan mo, maraming mga student dito naglalakad. Ayan, kung minsan pupunta sila dun sa groceryhan para mamili ng mga mamumurahing mga tinapay. Ayan.
Ano yung mansanas to. Nangangasimang dila ko. Gusto kong kumain ng maasim. Walang mangga kasi ngayon eh. Ano to, lalagyan ko ng asin, tapos ano ba yun? Yung suka nila. Masarap tong suka nila. Mas masarap pa nga ang suka nila kaysa sa ano, sa Pilipinas. Parang nasanay na ako. Lagyan mo lang to ng chili. Ano yan? Masarap na yung mangga ko. Ayan o. Ano ba? Ang hirap. Ay, naalis. Paano ko na to alisin? Hirap. Paano ba to? Kalimutan ko. Ano ba yan? Yan, ang hirap tuloy alisin. Yan o. Ayan, butit na alis. Ayan. Ayan. Naalis na. Ayan, lagyan lang natin ng kunting suka. Pwede mong inumin yung suka pagkatapos. Tapos, asin. Kunting asin. Ayan, kunting asin lang. Tapos, lagyan natin ng chili powder. Gusto ko sa manggang ganito. Parang salad style. Lagyan ng asin. Ayan. Naku, iinit ang tainga ko nito. Ayan, kainin natin. Ayan, tikman natin ang ating munting mangga. Green na apple. Masarap to. Nambis na akong kumakain. Itong paborito ko kapag nangangasim ako. Gustong-gusto ko ng mangga. Ang mahal ng mangga ngayon. Ito lang ang mura. Ayan. Tikman natin. Ayan. Tikman natin yung mangga natin. Maasim para mangga na ngayon. Ganito ang gawin niyo kapag green mango, ay green apple. Parang mangga style. Tapos, lagyan mo lang ng asin at saka yung bang chili flakes. Ayan. Tsaka suka. Ayan. Wow. Ayan. Mag-bake tayo ulit ng cupcake. Vanilla cupcake na naihalo ko na lahat ang ingredients. Hindi ko naipakita sa inyo. Ngayon, ginaganito ko na lang next time papakita ko sa inyo. Noong isang araw, nag-bake ako ng ano ba yun? Chocolate cupcake. Ubos na. Ngayon, ito naman. Kailangan ko ano to wait, may itlog na, may nilagyan ko ng baking powder, baking soda, asukal at harina, flour. Ayan, yan lang yan. Tsaka itlog. Kailangan may itlog to para hindi titigas. Tsaka oil. Kahit na anong oil ilagay mo pwede. Kahit na lagyan nyo ng at saka gatas, lagyan nyo syempre ng gatas. Yung iba nilalagay nila kasi kapag may business kayo, nilalagay nila tubig. Sa akin gatas kasi pang pamilya. Ayan lang, ganyan lang yan. Kapag ganito na, pwede na yung oven ko. Mainit lang. Kanina ko pa pinapainit yan eh. Kaya pwede nang isa lang. Ayan. Ang kahirapan nga lang nito, yung pagsasalang dito. Ang lilito, kumplito ako rito ng yung pagsasalang. Nakalimutan ko pa pala itlog nandito. But nakita ko. Kala ko nandito na. Ayan. Lagay ko na.
Ilalagay ko ulit. Hindi ko na makalimutan. Kasi kapag walang itlog yung niluluto nyo na ano ba yun yung mag-cake na to? Matigas. Kahit na cinnamon roll, kailangan lagyan nyo ng itlog para hindi tumigas. Yan, nilagyan ko na ng butter to eh. Yan, pwede na. Creamy na. Sa kalahati lang to pwede na. At pwede na ilagay sa pahirapan nga lang ito paglalagay dito eh. May ano ko dito ilagayan oh. Okay, di naman yung ganito. Lagay ko na. Ayan. I-ano ko naman. Ano ba yun, baka mahaluan ng buhok ko. Ang hahaba na ang buhok ko. Kaya kailangan kapag may restaurant kayo, may sombrero kayo parati. Huwag ganitong katulad sa ginagawa ko sa bahay na lugay-gay yung mga buhok ninyo. Mahuhulog yung buhok ninyo, naku, patay kayo sa customer. Magagalit sila, masusuka sila. Ayan. Minsan nga nagluto ako rito, hindi ko na makaya. Nahulog yung buhok ko kasi tapos binigyan ko yung asawa ko. Nagsusuko siya eh. Sabi niya gano'n. Kasi nakain niya yung napakahabang buhok ko. Ay nako, galit na galit siya sa akin eh. Kaya kung ako ngayon, nagluluto ng ganito, yung buhok ko nakaganyan para hindi iniingatan ko yung buhok ko. Sabi niya, kaya sa bahay lang okay lang. Pamilya niyo naman yung kakain. Pwera lang yung may restaurant kayo katapos nakalugay-gay yung buhok ninyo. Nako, yan, hindi na babalik yung customer ninyo. Kaya ingatan ninyo yung walang buhok. Kaya yung iba, bumibili sila ng sombrero or di kaya net sa buhok. Or di kaya kung naman, basta balutin yung may yung buhok nyo, huwag nyo ilugay. Nung nagtatrabaho ako sa anak ko, yung buhok ko parating, nakasombrero ako, katapos nakabalot yung buhok ko, hindi pwedeng ganitong nakalugay-gay. Kasi, hindi mo namamalayan, kahit sasabihin mo, hindi naman naglalagas yung buhok mo. Hindi mo mamamalayan, mahuhulog yung buhok mo. Tsaka yung kailangan kapag may restaurant ka, may mask ka. Ganun ang ginagawa namin sa restaurant ng anak ko. Nakasombrero kami, katapos nakamask. Kasi habang nagsasalita kang ganyan, siyempre yung laway mo, tumatalsik. Yan, kailangan nakamask. Huwag, Kaya, sa Taiwan, ganun ang mga restaurant doon, nakamask sila. Para hindi habang nagluluto sila hindi tumatalsik yung laway sa pagkain. Kaya ganon. Oh, what the shit? What the shit? What the shit? Oh my god. Dati. Anak ko parang naluloko yan sa online na yan. Nagsisigaw katapos kapag natatalo. Kapag nananalo naman, takbo na takbo. Tapos nanalo ako. Para nasisirahan ng fight. Ay gano'n ang style. Ang saya-saya niya. Pero kapag natatalo siya, umiiyak siya o nagagalit. Ay nako. Yan. Maybe isang pa to. Ganito muna natin to.
Ilagay muna natin to sa oven kasi mainit na yung oven ko. Mamaya na natin punasan yung laway-laway niya yung nandyan. Yung kalat. Oh, maganoso! Maluluto yan. Ihiwalay na lang mamaya. Aray! Mainit. Ang init. May lutuan ako rito. Kumpleto ako rito na lianera. Kasi nung unang panahon, ayan, nagkukwento ulit tayo nung unang panahon. Sa kagustuhan kong matutong mag-bake, kung ano-anong lianera binibili ko, nagpapasama ako dyan sa asawa ko. Kapag hindi ko nabili ang gusto ko, nagagalit ako sa kanya. Si sinisi ko parati. Sabi niya, pag hindi ko nahanap yung gusto ko, nagagalit ako sa kanya. Ba't anong kasalanan ko naman? Sabi niya, galit sa kanya. Ayun. Kaya lahat ng gusto ko, nabili ko. Ayun. Wala na akong kuskus balungos na yun kasi kumpleto na ako. Ayan. Punasan natin. Ayan, ganito kami sa restaurant namin doon sa Taiwan. Ayan. Ganito mga puti ang sineserve namin ng mga plato. Bago namin lagyan ng spaghetti yan, carbonara, ayan, punas ako dito. Kailangan ganyan ko. Tapos, titingnan ko kung may marumi or ano. Ay, naku, katapos yung anak ko pa, second pa yun. Titingnan pa niya ulit. Sabi ko na, punasan ko na. Sabi ko gano'n. Titingnan pa niya ulit. Yan, kailangan natin kailangan natin spatula ganito para makuha lahat yung Jasně, уже musím nasáhnout, kde bylo, už je doma. No, ale dělej, ti říkám, už je doma. Yan, luto na, mamaya. Hindi kasi lahat doon sa lianera ay doon sa lutuan ng cupcake. Kaya dito naman ulit tayo. So, yan. Pwede dito ilalagay ko ulit. Parang wala na space. Mamaya ko na ilalagay kasi wala na space. Ito, ano yung muna to? At itago ko muna lahat. Kalat. Sure. Musím někdo mi tady volá. Jo. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung luto na. Tignan natin overbake, baka masunog. Ayaw nila ng overbake dito Ayan. Arisin ko na lang yan. Para arisin ko sa oven. Ayan, munting na hindi ako labas. Sunog na. Ayan. Tingnan niyo. Ayan, maganda Mamaya kakainin ng anak ko yan. Kaya, tara.